Good morning, good morning! Hello, today magluluto tayo ng ginataang pusit. So ayan, nagpainit na ako ng mantika dyan sa pan. Tapos nung mainit na yung mantika, ilalagay naman natin yung ating bawang. So ayan, lulutuin natin yan ng mga ilang minuto, yung totally magiging light brown. So ayan guys, pag nakita niyo pag ganyan na ang color, medyo light brown na. So ihulog naman natin ang ating sibuyas. Yan naman ang ating igigisa ngayon. Same procedure lang. Ayan, papalambutin lang natin yan. Tapos proceed naman sa next natin. So ayan guys, pag ganyan na ang makikita ninyo, nagkahiwa-hiwa na yung sibuyas, ang next naman natin gawin ay ang ating kamatis. Yan naman ang susunod natin gisahin hanggang sa siya ay lumambot para lumabas yung katas ng ating kamatis. Ang next step ko palang nilagay dyan guys ay yung ating ground black pepper para lumasa na agad. Kaya sinabay ko sa pagkisa. Ayan, kapag malambot na ang ating kamatis, isunod naman natin ang ating pusit. So ayan, gigisahin lang natin yan siya hanggang sa lumabas ang katas ng pusit. Naglagay pala ako ulit ng ground black pepper dyan para magkaroon ng lasa din ang ating pusit. So ayan guys, ilang minuto natin siyang kinisa. So ayan, haluin naman natin, imekos-mekos natin. So ayun, para pantay yung ating luto dyan sa ating pusit. Ayan, ready na ang ating pusit. Sunod naman natin ng ating kalabasang igisa. So ayan, ang gagawin lang natin dyan is papakuluan natin siya. So ayan, mix muna natin para humalo yung lasa ng pusit dyan sa ating kalabasa. Pagkatapos naman natin i-mix paghalo sa ating kalabasa, maglagay naman tayo ng 1 1/2 cup ng water. Yan yung ating gagamitin para lumambot ang ating kalabasa. So ayan, pinakuluan ko lang yan siya ng mga about 5 to 6 minutes po hanggang sa lumambot yung ating kalabasa before yung other na gulay. So ayan guys, tinignan ko kung naluto na ba yung ating kalabasa kasi isusunod naman natin yung ating sitaw. So ayan, nung tinusok ko ay medyo lumalaban pa, kaya ayan, takpan muna natin kasi hindi pa naman naabot yung 5 minutes eh. So, ayan guys, 6 minutes na nga ang nakalipas. Chinek ko na yung ating kalabasa. Yes, ayun na guys, hindi na siya lumaban. Ayan, dahil luto na yung ating kalabasa, isunod na natin ang ating sitaw. Kasi ito medyo din matigas din to. Kaya kailangan natin siyang pakuluan din ng mga ilang minutes bago yung ating talong. So ayan, i-mix muna natin at para naman humalo yung lasa at maluto din siya ng pantay.
Yan guys, okay na ang ating sitaw. Next naman natin ilagay yung ating pangatlong ingredients na gulay, ang ating talong. Yan, mix lang din natin yan ulit siya para maluto at pumantay. So ayan guys, nakita nyo nga na hindi ako naglalagay ng mga kung anong condiments, kundi ito lang ang ating Knorr hipon. Yan yung nagbibigay sarap din sa ating gulay. Di mo na kailangan maglagay ng magic sarap dyan. Matapos nga natin lagyan ng Knorr hipon cubes yung ating gulay, ang next naman na ginawa ko ay ang pagdudurog dyan sa kalabasa. Pero guys, hindi lahat dudurugin ha. Durog lang kayo ng mga ilang piraso kasi yan yung nagbibigay sarap at konting lapot sa ating ginataan. So mas maganda siya tignan na medyo nag-yellow siya. So ayan, kaya nagdurog ako dyan.